Ito, post ni Attorney Rowena Guanzon 35 minutes ago. Isiner niya, magandang balita ito Isiner niya ang post ni Joseph Morong tungkol sa ginawa ni Senator Amy Marcos para pigilan ang pagiging ombudsman ni Secretary Boying Remulla. Di ba, na-dismiss na yung dinismiss ng ombudsman yung mga kasong naisampa laban kay Secretary Remulla and for others. So ang ginawa ni Senator Marcos, nag-motion for reconsideration. So hanggat hindi nare-resolve yung motion for reconsideration, yung kaso nandun pa rin. That's part of part of due process. So kung nandyan pa rin yung kaso, hindi pa siya pwedeng mabigyan ng clearance. Not unless na mayroon ng final decision sa motion for reconsideration, ibasura ulit. Di yun. Ligtas na si Secretary Boying. May clearance na siya, kandidato na siya, nominee na siya, pwede na siyang maisama sa shortlist. So ito, may ginawang maganda si Senator Amy. Believe din ako sa, she's doing all her best para lang mapigilan. Gusto niyang proteksyonan yung kaibigan niya dahil sabi niya, ipapakulong daw nila si VP Sara pag nag-ombudsman. Itong gusto nila. Okay. Ito, Joseph Morong na po. Senator Amy Marcos asked Acting Ombudsman Dante Vargas and panel of prosecutors to inhibit from resolving the motion for reconsideration on ruling favoring DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Marcos says that Vargas is a UP law classmate of Remulla. Remulla is running for ombudsman post, needs clearance. So ngayon, wala pang clearance si Secretary Boying, and I don't know how true yung post ni Kipichu na ang deadline for submission of clearance September 15. Bukas, pag hindi pa rin makasubmit si Secretary Remulla ng clearance hanggang bukas, ibig sabihin, paso na yung kanyang application. So, na-file na yung motion for reconsideration. So, hopefully, bukas, iapuro nila, pwede nilang i-dismiss. Paano ngayon ito? Urgent motion para mag-inhibit. So, buying time. Mautak si Senator Amy. Abogado siya, kailang hindi lang nakapasa sa bar dahil hindi siya nag-exam Mag-classmate sila ni Attorney Rowena Guanzon. Kaya nagyakapan itong dalawang mag-classmate nung nagkita sila sa Senado. Ito. Sinare dito yung basta nandito yung ito, basahin ko urgent, masyadong malita, kandali. Urgent motion to inhibit OIC Ombudsman Dante Vargas and the panel of prosecutors. Complainant set forth. So, medyo mahaba-haba ito. Punta na lang tayo sa prayer. Ito na yung last part ng urgent motion. Prayer, wherefore, premises considered, it is respectfully prayed that Ombudsman in charge, Dante Vargas, and the panel of prosecutors, namely, Sunday Alcantara, Clauden M. Pasaidon, sorry, masyadong malilit. 5 prosecutor ata ito. 5. Be inhibited from resolving the motion for reconsideration. Other reliefs as may be just and equitable under circumstances are likewise prayed for.
Makati City, Philippines, 12 September 2025. So, what is 12? That was Friday. So, sinubmit. So, dapat i-resolve muna nila ito. Dapat may ruling na not granted. So, dahil not granted, then mag-proceed na sila na resolbahin your motion for reconsideration. So, it will take time. Baka nga, bukas, wala pang resolusyon ng mga ito, di hindi mabigyan ng clearance si Secretary Boying Rimulya. Grabe, no? Laban to the max. Okay, may comments ba? Magbasa lang ko sa mga comments, ha? Laban to the max. Nako, walang internet. So ito, mga comments. Marilyn Jokham. Mukhang naluto na, ihahain na lang. Ryan Santos, mekos na yan, insan. Tresmel, hayan, nagkatotoo na ang sabi sa hula, plan C na nila. Ito, plan C. Ken Pepa, good job, Senator Amy. Maya Tapasaw, oy, Sir Dante, huwag mo namang bias, silingan UP Sadko sir, pero lahigyo genre na mo, huwag padala sa sulsol o manipulate. Bernabe Baltasar, classmate pala alam na, planado na yan. Kasi nga, merong pag-retire ni Ombudsman Martires, merong naitalaga na OIC Ombudsman. If I'm not mistaken, parang Ombudsman Castillo o Ligaspe. Kalimutan ko na. So yan, kuha ng clearance. Parang walang nakuhang clearance. Mamaya, biglang inalis. Biglang inalis yung OIC Ombudsman. At ipinalit itong si OIC Ombudsman Dante Vargas na ngayon, napag-alaman, mag-classmate pala sa UP ang dalawa. So ano ba yan? Mag-classmate, di ba? There's something questionable. Sige. So salamat, Senator Amy, dahil ginagawa mo lahat ang makakaya mo para tulungan ang ating minamahal na BP Inday Sara. Hindi kami nagkamali na bumot. Tungkol ito sa umuugong na balita na kuno, allegedly, meron na namang kudita ngayong Lunes. Magbabago na naman daw ang liderato sa Senado. Kuno. So, title nitong article, Lacson calls out, debunks, fake breaking news on Senate counter coup. Sa kanyang post sa X, sabi niya, fake, intended to deceive and confuse, underestimating the intelligence of the new Senate majority bloc. Nagbabaka sakaling may tumalon at magperma. Malevolent, underhanded, foul, and desperate. Kung may song na Eki Breaky Heart, ito naman Fake Breaking News. So in short, mali o hindi totoo yung umuugong na balita na may kudita sa Senado bukas. Fake Breaking News. This was how Senate President Pro Tempore Lacson branded on Sunday supposed breaking news post claiming that another Senate leadership change is in the works. Peke. Yan, intended. Malbolet. In Filipino, ganito ang pagka-Filipino. Lacson, binanatan at pinabulaanan ang fake breaking news tungkol sa counter-kudita sa Senado. The post by One TV Philippines posted at 9:12 p.m. Saturday with the caption, "Breaking, another Rigodon in the Senate claimed that Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano secures numbers for Senate presidency
a reliable source tells One TV Philippines. According to the Facebook page of One TV Philippines, it is a digital news network globally based in Davao City and Pagadian City. A check of its YouTube channel as of Sunday morning showed it has fewer than 2,000 subscribers, had its last update in July 2024. Lacson pointed out as well that there is a proper and professional way to effect a leadership change in the Senate. Sabi ni Lacson, the proper and professional way is to call or approach the Senate President, inform and show him the resolution signed by at least 13 senators. Then the sitting Senate President resigns at the opening of the session, not through a media outlet, whether nationally recognized or obscure. Yan ang sabi niya. A leadership change took place in the Senate last September 8, where then Senate Minority Leader Vicente Soto was elected Senate President. So, malalaman natin bukas. Basta kanina, nabasa ko rin yung One TV News na post. Kailang, na sundan, mayroon ding post ni Morning Coffee Thoughts. A very reliable, napakaganda ang mga post ni Morning Coffee Thoughts. Sabi niya, meron din siyang sources na pag-alaman na yun nga, merong Senate coup dita na naman September 15. So, ano ba talaga ang totoo? Bukas na natin malalam. Kasama na yan sa sa politika kasi normal yan yung propaganda. Kaya tayo, mag-ingat tayo na wag basta-basta maniniwala. So, ano ang posibilidad na magkaroon ng kudita? Kung nagawa nila na ikudita si Senator Escudero, why not? Na hindi malayong mangyari na makudita rin si Senator Soto. Kasi nga, napaka-slim yung lamang. 9 versus 15. Madaling ulitin ko ito yung analysis ni Attorney Rowena Guanzon na I agree. Madali lang bumaliktad. Ganun-ganun lang daw, sabi niya. So, yung dalawang magkapatid na bilyar, kaya sumama nang bumoto kay Soto dahil gusto nilang ma-retain ang kanilang chairmanship sa mga committee. So ngayon, kung mayroong panibagong Senate ko at basta ma-maintain nila yung position nila, yung dalawang bilyar, madali daw na tumalon. Yan ang sabi ni Attorney Rowena Guanzon. So kung tumalon yung dalawang bilyar, so 9 plus 2, 11 na. O, sino yung pwedeng tatalon? Pia Cayetano. Bakit? Kapatid niya yung napipintong maupong Senate President. So, kapatid sa kapatid, madaling mag-jump ship, madaling tumalon. So, kung dalawang bilyar plus Pia Cayetano, 3 na ito, di 12 na. So, minus 2 yung majority, 12 na. So, isa na lang ang kulang. So, sino yung isa na posible? To me, marami. Depende na sa gapangan. Gusto ba ni Senator Cayetano na mag-Senate President? I believe so. Qualified ba siya? I believe so. So kung qualified siya at gusto niya, bahala na sila na gumalaw. At to me, may semblance of truth, although hindi sigurado na may gapangan dyan. Kasi ginapang nila yung magkapatid na bilyar, magkapatid na tulpo, gumapang di kung gumapang sila, bakit hindi pwedeng gumapang din itong
siyam na minority. So, ayan, pwede si, yung isa na lang, ano, para mag-13, pwede si Lito Lapid, pwede si, sino pa, Lito Lapid, pwede si, may isa pa, GB Ejercito pala. Dahil nga, nandun sa kapatid niya sa minority, si Senator Jingo Estrada.